Binawi ni Lucky South 99 Authorized Representative Cassandra Leong ang pagpayag niyang pumirma sa bank secrecy waiver para mabusisi sana ang kanyang bank accounts. Ayon kay Congressman Dan Fernandez, nangangamba si Ong na baka magamit itong ebidensya sa kasong money laundering na inihain ng PAOK at Anti-Money Laundering Council laban sa kanya. Tinanggihan din daw ni Ong na isiwalat sa executive session ang impormasyon tungkol sa Pogo. Napaamin naman siya ng mga kongresista tungkol sa inapply niya na lisensya sa PAGCOR para sa Pogo. Naunang itinanggi ni Ong na may nalalaman siya sa operasyon doon ng Pogo. Ang ilang beses na ginamit na nagpaparenta lang siya ng mga gusali sa mga Chinese businessmen. PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for Pogo. You applied for a license from PAGCOR to operate what? To operate Pogo po. Yun! For renewal po. Ibig sabihin. Kalaunan, bumagsak umano ang blood sugar level ni Ong kaya inutos ng Kamara na itakbo siya sa ospital. Hindi raw magiging madali ang pagpapauwi kay dating Mayor Alice Guo na naaresto ngayong araw sa Indonesia ayon sa Department of Justice. Batay sa ilang Indonesian websites, may hinihingi umanong kapalit ang Indonesian government para kay Guo. Nagbabala naman ang isang senador na makukulong si Guo sa correctional kung hindi pa rin ito magsasalita sa pagdinig. May report si Chino Gaston. Sa Tanggerang City, Indonesia, nagtapos ang ilang buwang pagtatago ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Inaresto ng Indonesian Police si Guo sa tinutuluyan niyang apartment mag-aalauna ng madaling araw oras sa Pilipinas kanina. 2 linggo yan matapos dumating sa Indonesia. Sa kuha ng CCTV noong August 20 sa isang airport, pababa ng escalator si Guo kasamang isang lalaki na kinilalang si Duanin Wu, ang Chinese boss ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Nakuhanan din si Guo na sumasakay sa sasakyang inarkila sa pamamagitan ng ride-hailing app. Ayon sa NBI, iba ang hitsura ngayon ni Guo kumpara noong huli siyang humarap sa Senado. Talagang maiksi na ang buhok niya, nagpaputol ng buhok to conceal her identity. Pagpapadala ng team ang Department of Justice, NBI, Bureau of Immigration at PNP para sa pagpapabalik kay Guo sa Pilipinas. Pero hindi raw ito ganung kadali. There are other issues between Indonesia and the Philippines that have to be resolved para magkasundo ang lahat. Hindi dinetalye ni Remulla kung ano ang mga isyong ito. Pero lumalabas sa ilang Indonesian news websites na kapalit ni Guo ay hinihingi ng Indonesia na i-turn over sa kanila ang Australia na si Gregor Johan Haas na naaresto sa Bogo, Cebu noong Mayo. Isa si Haas sa most wanted drug suspect sa Indonesia at sinasabing miyembro ng Sinaloa Drug Cartel ng Mexico. Oras namang makabalik ng bansa, i-detain si Guo sa Senado kung saan siya may warrant of arrest. Makakasama siya sa kwarto ni Sheila Leal Guo, ang sinasabing kapatid niya. Papayagan din silang gumamit ng cellphone. Hindi naman sila nakakulong, sinaserve na Lincoln Controller. Pero tutol dito si Senator Sherwin Gatchalian. Sa pagharap ni Guo sa Senado, inaasahan ni Gatchalian at Senador Risa Ontiveros na sasabihin ng dating alkalde ang mga tumulong sa kanya para makalabas ng bansa. Hindi kami papayag, hindi siya magsasalita. Tatagal siya dito. At we will transfer her to a regular detention cell. Baka i-transfer na siya sa correctional. I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at makatotohanan. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Sabi naman ng DOJ, titingnan nila ang ilang immigration personnel na maaring sangkot sa pagpuslit ni Guo. Nagpupuslit papasok nung araw yung pastillas. Nagpupuslit din sila palabas. Kaya alam natin, meron talagang gumagawa niya sa immigration. Inamin noon ni Immigration Chief Norman Tansinco sa Senado na August 15 pa niya na lamang wala na sa bansa si Guo. Pero August 20 lang niya ito ipinagbigay alam sa DOJ. Hindi tama yung ganong klaseng asal na hindi mo papaalam sa DOJ o secretary. Yun ang nangyayari sa, sa opisina mo. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ni Tansinco kaugnay sa pahayag ni Remulla. Ang PNP naman nag-iimbestiga rin
kung may mga pulis na tumulong sa pagtakas ni Guo sa bansa. Sabi naman ng Pangulo, hindi lang sisibakin ang mga tumulong kay Guo na makaalis, kundi kakasuhan din. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpasalamat po ang legal team ni Alice Guo para sa ligtas na pagkaaresto sa dating alkalde sa Indonesia. Isa raw itong welcome development para sa kanila upang masagot na ni Guo ang mga aligasyon at issue laban sa kanya. Nananatili raw na inosente si Guo hanggat hindi napapatunayan sa korte ang kabaligtaran. Kaya umapila ang legal team ni Guo sa publiko na iwasan ang pagbibigay ng mga malisyoso at walang basehan ng mga akusasyon. Lahat daw ng bagay patungkol kay Guo ay sasagutin nila sa tamang forum at sa korte. Tiniyak din ng legal team ni Guo na sumusunod sila sa Code of Professional Responsibility and Accountability at iginagalang ang batas. Isang lalaking guro ang nangagat umano ng 2 estudyante sa Cebu City. Pinagubad din daw ng t-shirt ng guro ang 17 at 14 anyos para raw makita ang kanilang abs. Ayon sa Cebu City Police Office, desididong magsampa ng kaso ang ama ng isa sa mga estudyante laban sa guro. Kasama sa isusumiting ebidensya ang medical certificate ng mga biktima at testimonya ng mga saksi. Nag-iimbestiga na raw ang paaralan na iparating na rin sa DepEd ang insidente. Tumangging magbigay ng pahayag ang inirereklamong guro. Biglang kabig ang dating hepe ng Davao Prison and Penal Farm sa kanyang pahayag tungkol sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord sa kulungan noong 2016. Itinuturo na ngayon ni Senior Superintendent Gerardo Padilla si retired Police Lieutenant Colonel Royina Garma. Hepe noon ng CIDG Davao si Garma at kalaunay nagsilbing General Manager ng PCSO. Sa kanyang naunang affidavit, sinabi ni Padilla na hindi niya nakausap si Garma. Pero kanina, sinabi niya sa kamera na tinawagan siya noon ni Garma at pinagbantaang huwag makikialam sa utos ng patayan. Pero posible raw na nasa likod ni Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ni Garma na inisyuhan na ng sabina ng Kamara. Humiling naman ng executive session si Padilla para idetalye ang iba pa raw niyang nalalaman sa patayan sa kulungan noong Duterte administration. Wala pang pahayag tungkol dito ang dating Pangulo. Tinawag ni Pangulong Marcos na immaterial ang mga kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang pagsuko. Ayon sa Pangulo, ang korte at hindi ang gobyerno ang magdedesisyon sa mga kaso ni Kibuloy. Ang trabaho lang daw ng gobyerno ay arestuhin siya. Kasunod naman ang aligasyong may hukay sa isang basement sa gusali ng Kingdom of Jesus Christ compound. Sinabi ng KOJC members na nagpasok ng mga bato, buhangin, semento at panibagong batch ng equipment ang PNP. Paliwanag ng PNP, lahat ng dinadala nilang gamit sa compound ay nakatutulong at kailangan para mahanap si Kibuloy at 4 na iba pang kapwa akusado. Pinuna ni Pangulong Marcos ang mga nakakalbong kabundukan na nakita niya sa kanyang aerial inspection sa mga lugar na napinsala ng Bagyong Enteng. Sa Northern at Central Luzon, bumaha at nagkaroon ng mga pagguho ng lupa. May report si Ian Cruz. Mukhang ilog ang bahang tinatawid ng mga residente sa ilang bahagi ng Hermosa, Bataan. Sa isang kalsada hanggang binti ang baha at may bahagi kung saan rumaragasa ang tubig. Hindi na makatawid ang mga sasakyan. Sa Nueva Ecija, may kasama pang fog ang ulan sa Pantabangan matapos bumagsak sa 23 degrees Celsius ang temperatura. Abot binti naman ang baha sa ilang bahagi ng Dagupan, kaya may mga sumasakay na sa balsa. May mga pagguho naman ng lupa sa Calasiao at Sual, Pangasinan. Nangamba naman sa storm surge ang mga taga-Pasukin, Ilocos Norte, lalo na yung mga nakatira malapit sa baybayin. Dahil po sa paglakas ng alon kasi masisira lahat ng mga dito.
Malalakas ang alon doon at mahigit 1 linggo nang di makapalaot ang mga mangingisda. Dumadaing din ang mga magsasaka sa Badoc, Ilocos Norte dahil pinadapa ng ulan ang kanilang palayan. Pulap na masyado rin. Nag-aerial inspection ng Pangulo sa ilang lugar na napinsala ng bagyong Enteng. Everywhere napunta after the storm. Pag nakita mo yung gumuguho, tignan mo lang sa taas. Last year hindi kalbo yan, ngayon kalbo na, kaya nagkalas. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalita po si Pangulong Marcos ukol sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika siya ng mga mambabatas. Sabi ng Pangulo, walang pamumulitika sa pagbusisi ng Kongreso sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Matatandang inalmahan ni Duterte ang pagtatanong ng mga kongresista tungkol sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Sabi ng Pangulo, ang budget ng lahat ng ahensya ng gobyerno ay kailangan dumaan sa deliberasyon. SB19 leader na si Pablo, napapayag daw na mag-coach sa The Voice Kids Philippines dahil gusto niyang maibahagi ang kanyang kaalaman sa pagpe-perform. Shining inheritance star Kailin Alcantara, nag-dinner sa Manhattan sa New York kasama ang basketball player na si Kobe Paras para sa kanyang 22nd birthday. Happy birthday! Nanood din sila ng Broadway musical na Wicked. Team Iya at True Arellano, inanunsyo ang paparating na baby number 5 sa isang welang video. RM Right People Wrong Place documentary ni RM ng BTS nakatakdang ipalabas sa 29th Busan International Film Festival. At K-pop group na ITZY naghahanda na para sa full group comeback next month. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga taga-Bataan at Zambales, magdoble ingat dahil nakataas pa rin ang orange rainfall warning. Ayon niya sa Pag-asa, magtatagal yan hanggang alas 2 ng madaling araw. Yellow rainfall warning naman ang nakataas sa Metro Manila at Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Rizal at ilang bahagi ng Bulacan. Tulong-tulong ang mga tao sa paghugot sa isang babaeng naipit sa ilalim ng bus na nang-araro ng mga tao sa Dongping County sa China. Kita ang ilang tao sa ilalim ng bus. 11 ang naitalang namatay sa insidente. 13 ang sugatan. Magsusundo sa mga estudyante ang bus nang mawala ng kontrol ang driver. Hawak na siya ng pulisya. Mga kapuso, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng. Pero patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan ang maraming lugar sa bansa bukas dahil sa hanging habagat. Sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin sa Ilocos Provinces, Central at Southern Luzon. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon at kasama ng uulanin ang Cagayan Valley at Cordillera. May ulan din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo sa hapon. Pwede ring maulit ang pabugso-bugsong pag-ulan bukas sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, may mga mamumuong sama ng panahon sa itaas na bahagi ng bansa at mataas ang tsansa na maging bagyo. May mamabuuring weather disturbance sa Pacific Ocean. Sa ngayon, ang lahat ng ito ay cloud cluster o mga kumpol ng mga ulap pa lang. At dahil masyado pang malayo, hindi pa tiyak ang magiging track nito. Aminado si Filipino Olympian and pole vaulter EJ Obiena na nadismaya siya sa 4th place finish niya sa Paris Olympics. Gayunman, pinagpapasalamat daw ni EJ ang mainit na suporta ng mga Pilipino at nangakong magpapagaling sa spine injury na inihanda niya o iniinda niya simula pa noong Abril. Habang pahinga sa laban, may meet and greet si EJ sa September 15.
kasama ang iba pang world-class athletes. Pupunta rin sa bansa ang German girlfriend niyang si Caroline Joyu, na isa ring atleta gaya niya. Excited na raw silang libutin ang Pilipinas. At sa tanong kung may proposal bang magaganap, I think we're still young and we're figuring things out. I think we're very serious naman po. Yeah, Okay. It's a very serious relationship. Yeah, she's really amazing and she makes me want to be a better person. at yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio at Maki Pulido, ako si Sandra Aguinaldo mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.